Na 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 na
na na na na na na na na na na. Tawagin mo ang pangit hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo, kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, buong harangin aking pinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, klase ng iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot, pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo magkasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Ipagkawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, klase ng iyong sigaw. Nagkalang panahon, di ako nagsalita dahil ang nagsalita ngayon na kaya ko nang gawin. Ang nakasalita na nakakabigay ko, nakakagalapi rin sa mata. Pag ikaw naman mababaw, ikaw naman ang pakalalim. Pag ikaw naman humayo, ikaw magpakababaw. Wala kang pakialam sa sariling mundo, hindi wala nang tatawagin na iisang mundo. Hanggat di mo tanggap ang iyong kamang mangawag, ka na lang aasa na iyong maintindihan. Subukan mong daanin ang aking nilalakad, na malaman mo naman ang aking dinadaan. Dahil kaya naman di kaya magsinungaling ang isip ang talino. Sumigaw ka man ng todo. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di pa kawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, ang klase ng iyong sigaw. Huwag sisigaw ng todo ang kasama. Na na
Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na naman na mangyayari ngayon January 16, 2025 alas 6 ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic ngayon ay patutunayan ko na hindi nangingilin ng Sabat ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. So affirmative natin mga kapatid si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Negative naman si Brother Lo Jerome ng Pauline Baptist mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong special na setup ng debate mga kapatid. So ang ating presentation ay 7 minutes lamang, at meron tayong cross-examination na 20 minutes, 20 question mga kapatid, at 1 minute per sagot ito. At syempre yung ating rebuttal same din, at yung ating cross same din, second cross 20 question yan maximum, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Ayan, sa ating rules mga kapatid, same rules naman ito ng Russia TV, no? Yung ating categorical, yung ating mga pinagbabawal na salita, so yun yung mga rules natin mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, gusto ko munang magbigay ng paunang salita at pagbati na din, at syempre yung kanilang pinakapunto sa topic ngayon at ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Muli po ang inyong pong malita lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist at layman po ng ating church, at isang baguhang apologist ng natin mga kapatid. No? So, kinagagalak po na makadebate ang isang propeta, si Lo Jerome ng Baptist, no? Yan. So ating patutunayan ngayong gabi at i-share sa inyo ang katotohanan ng Biblia na ang hindi nangingili ng Sabat ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Ito ho yung paksa na inilatag sa atin ng propeta na si Lo Jerome, no? At ating malugod na tinanggap itong kanyang paksa, no? So para maintindihan niya at magkaroon siya ng liwanag dito mga kapatid, dahil ang isang propeta na hindi tinatanggap sa isang bayan, katulad ng mga Baptist hindi siya tinatanggap, ay welcome siya sa atin mga kapatid pagkatapos ng debating ito, no? Walang tinatangi ang Seventh-day Adventist sa atin mga kapatid, kundi ang mapalapit ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ito lamang, at suportahan at panoorin po ninyo at ating i-share itong ating debate ngayong gabi. At pakilala din natin mga kapatid ang tututol naman dito sa paksa. Bro, pakilala ka bro. Ako po ay si Lo Jerome. Tinatawag ko po ang aking sarili sa maraming katawagan: propeta, pastor, evangelist, apostol, tagapagturo. Marami po. Ako po hindi nabibilang sa anumang sekta ng paniniwala. Isa po akong independente sa paniniwala at maging sa samahan. Kawasay hindi po ako sektaryan, kaya wala po akong kalaban na sekta at kinakalaban. Ang aking po lamang tinututulan ay ang sa aking paniniwala ay dapat tutulan. Kung hindi naman, hindi naman ako tumututol. Yun po lamang, at naway maging pagpapala sa inyong lahat ang talakayan nito. Maraming salamat po.
at magandang gabi sa inyong lahat. Okay mga kapatid, at kung gusto nyo yung mga ganitong content, you can share yung ating live streaming ngayon mga kapatid. At kung gusto nyo mag-follow din sa aking profile mga kapatid, Russia Beast na mga kapatid. At again, ang topic ngayon ay patutunayan ko na hindi nangangailangan ng sabat ay ang hindi nangingilin ng sabat ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. So 7 minutes lang ito, Brother Denmar. Your time start now, bro. Okay, so muli magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. So ating po sisimulan na ang ating presentation dahil napakaikli lang ng ating panahon, no? Okay, tayo mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay naniniwala tayo sa sinasabi ng Biblia. Kung ano man ang sinasabi ng Biblia, ito ang ating pinaniniwalaan, mga kapatid. No? Pagka halimbawa, ang sabi natin, no, ang ating patutunayan, ang nangingilin ng Sabat, no, ay kabilang sa bayan ng Diyos. At hindi kabilang dito yung hindi nangingilin ng Sabat. No? Bakit mga kapatid? Okay. Ang sabi dito, basahin po muna natin itong nasa talata po ng Ezekiel, no? Ezekiel 20. Okay? Basahin po natin Ezekiel 20 verse 12. Ganito po ang sabi, mga kapatid. Ezekiel 20 verse 12. Okay. Dito niyo po makikita yung ating yan. Sabi dito sa ating talata, no? Hindi natin kung kailan debate, hindi mahanap. Okay. So, mamaya hanapin ko ito, mga kapatid, no? Wait lang. So, yung ating pinaka talata kasi yan, sabi doon, no? Ang Sabat ay tatak ng Diyos sa kanyang bayan, no? Ito ay tatak, no? Ezekiel chapter 20 verse 12 to 20, no? So yun ay tatak ng Diyos. Ngayon, eto, may aral po kasi ang bayan ng Diyos dito po sa Gawa 7:38. Ganito po ang sabi sa Gawa 7:38. Ito po, pakinggan ninyo dahil napakahalaga nito. Sabi dito, mga kapatid, basahin ko po ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga ninuno, tumanggap siya ng buhay na aral upang ibigay sa atin. So mayroon ditong sinasabi ang mga apostol, no? Sabi kasi mayroong iglesia sa ilang. Ito yung sa panahon niya ni Moses. Iglesia sa ilang. Ito yung ating pinaniniwalaan na yung iglesia nito, matapos matumba, ay muling itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay mababasa natin sa Amos 9:11, sa Gawa 15, 26, 16, at Mateo 16:18. No? So yan po ay natumba at muling itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang aral ng iglesia sa ilang na ibinigay sa atin? Pansinin po ninyo ang sabi dito, aral na ibinigay sa atin. Okay. So ano yung aral na iyon? Babasahin po natin dito po sa talata naman po ng Ezekiel 44, 23 hanggang 24. Ganito ang sinasabi, mga kapatid. No? Ezekiel 44, 23 hanggang 24. Ganito po ang pagkakasabi. No? Yan. Sabi ho dito, at kanilang ituturo sa aking bayan. Sabi ng Diyos, ituturo niya sa kanyang bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. So, sabi, okay, thank you. Ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan at yung malinis at pagkakaiba ng malinis at ng marumi. At talatang 24,
dito sabi, ay iingatan nilang aking kautusan at aking mga palatuntunan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. So maliwanag, no? Ano ang turo ng iglesia sa ilang? Ang iglesia sa ilang na muling itinayo ng ating Panginoong Kristo na ibinigay sa atin, sabi ng mga apostol, ay itong Sabat. Kaya ang bayan ng Diyos, gaya ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol, ay nangilin ng Sabat. Katulad ho ng ating Panginoong Kristo sa Lucas 4:16. Ang sabi diyan, no? At ayon sa kanyang kinaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at tumindig upang bumasa. No? Ngayon din si Apostol Pablo sa Gawa 17:2, sabi doon, siya'y pumasok sa kanila sa 3 Sabat at nakipag-usap, nakipagtalastasan siya sa mga Hudyo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging Mesiyas. No, gayon din yung mga alagad nung pagkatapos, no, bago pa panahon ni Apostol Pablo sa Lucas 23:56, ang sabi doon, sila'y nangilin ayon sa utos. No? Ngayon, ang Sabat po bang ito ay nagpapatuloy hanggang sa ating panahon? Yes. No? Ang sabi dito sa Isaiah 66, verse 23 to 24, ito po mga kapatid ay, sabi ng thank you. Ang sabi ng Panginoon diyan ay, ang lahat ng tao ay paroroon sa aking paanan upang sumamba sa akin. Na ano yan? Sa bagong langit, sa bagong lupa, mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at isang Sabat hanggang sa panibagong Sabat ay sasamba ang tao sa kanya. Maliwanag po mga kapatid na ang bayan ng Diyos mula pa ng lumang tipan hanggang mapabagong tipan, ipinasa sa ating aral ang Sabat. No? So ang tunay na bayan ng Diyos, ayon sa Ezekiel 20 chapter 12 verse 20, may tanda. No? Ano ang tanda nila? Ang pangingilin ng Sabat. So this is the mark of God, yung Sabat mga kapatid. So hindi po kayo tutulan yan ng propeta ngayon dahil propeta rin ang nagsalita. No? So muli po ang inyong pumalit na lingkod, Brother Denmar Santiago, pinatutunayan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. At ako tayo sa 20 maximum question na magagaling kay Brother Lord Jerome. Proceed sa unang tanong mo, bro. Salamat, kapatid. Salamat sa iyo, kapatid, na Seventh-day Adventist. Hindi ko pinututulan kung ano ang nakasulat, kung ano ang sinalita na ng Diyos. Ang tinututulan ko ay ang maling paggamit kung ano ang nakasulat. Hindi ko. Teka, ako muna bibigay ng aking statement and argumentate. Bibigay ka din ng 7 minutes na pagpapaliwanag. Oo, ganun nga. Okay. So, 7 minutes pala ito, Brother Denmar. Proceed lang. Kasi ano naman si Denmar. Tanong nga natin, 20 question and answer. Okay. Patay sa ating nahayag. Okay. Sige, bro, proceed ka bro, 7 minutes. Okay, uulitin ko. Hindi ko tinututulan kung ano ang sinalita ng Diyos na napasulat. Ang tinututulan ko ay ang hindi wastong paggamit ng nakasulat na salita ng Diyos.
hindi napatunayan. Unang pagtutol, hindi napatunayan ng aking kapatid na ang bayan ng Diyos ay tumukoy sa alinmang iglesia na napatatag sa ibabaw ng lupa na ang nagtatag nito ay tao. Hindi napatunayan yun na ang tinutukoy ay alinmang iglesia sa ibabaw ng lupa. Pangalawang pagtutol, hindi rin napatunayan ng tagapagsalita ng Seventh-day Adventist na ang nakasulat ay na bayan ng Diyos ay tumutukoy sa Seventh-day Adventist. At lalong higit ang aking pagtutol sa pagsasabi na ang aral ng Seventh-day Adventist ay tumutugon doon sa aral ng bayan ng Diyos na binanggit na nasa ilang. Iba ang kaaralan o katuruan ng iglesia sa ilang, sapagkat ito ay nagmula kay Moises at hindi nagmula kay Ellen G. White na nagtatawag ng Seventh-day Adventist. Dapat nag-coincide, sumang-ayon ang aral ng SDA sa aral ni Moises doon sa iglesia sa ilang. Okay? Hanggang dyan na lang. Ilang minuto lang. Pinahayag ko lang kung ano ang tinututulan ko. Okay. Okay. So, official ng wini-wave ng ating negative ang kanyang oras. Dako tayo sa unang pagtatanong, 20 question ito. Maunang magtanong si Denmar, tapos sunod natin si Brother Lord Jerome, no? So, bro Den, ikaw yung mauna dito, bro. 20 question, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute ka, bro. Or wala kang Okay, audio. Yan. Yan, okay. Unang tanong, yan. Sabi dito sa Ezekiel 20, talatang 12, ito ay premise, Mr. Moderator, no? Bukod dito, ibibigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at sa kanila upang ako'y kanilang makilala na ako ang Panginoon. Oh. So dito, tinatanggap mo ba yung sinasabi ni Propeta Ezekiel na ang Sabat ay tanda ng bayan ng Diyos na ibinigay sa kanila ng Panginoon? Yes or no? Agree ka ba dito sa nakasulat? Tinatanggap ko ang nakasulat at hindi ko tinututulan. Kaya yes. Okay. Okay. Ako ngayon ang magtatanong. Okay. Dahil sa nakasulat, ano ang iyong patibay na ang nakasulat na ito ay tumutukoy sa Seventh-day Adventist? Yes. Yan. Nabanggit ko kanina, ang iglesyang ito ay natumba Amos 9:11 at Gawa 15:16 at Mateo 16:18. Ang panahon ng pagtatayo ay after 2,300 days, Daniel 8:14. Ang sabi doon, i-restore ang templo o ang church, no? So sa madaling salita, yung ginagamit na termino na okodomeo na nandun sa Greek Septuagint ng Daniel 8:14
na matatagpuan sa Matthew chapter 16 verse 18, hindi yan pagtatayo kundi ire-restore. Kailan? After 2,300 days mula 500 mula 457 BC hanggang 1844. So kami po ang naging katuparan ng pagre-restore ng Panginoon Kristo ng templo. Next question. Okay. Yung bang tinutukoy na sila o kanila, yung ba'y tumutukoy sa Israel o sa iglesia na susulpot sa pagdating ng panahon? Yes, pareho. Pareho. Bakit? Una, ang ancient Israel, ang unang Israel, ang unang bayan ng Diyos. Ang ikalawang Israel naman ay ang Seventh-day Adventist ayon sa Biblia. No? So kaya natin patunayan yan at nandito yan sa atin. No? Ang sabi diyan sa Galatia, sa Kapitulo 2, ang sabi diyan, kung kayo nga ay binhi ni Abraham, no, kayo nga ay kay Kristo. Madaling salita, yung mga na kay Kristo ay Point of order. Napakasimple kasi. Anong nung objection dito? I'm calling for point of order. Dahil ang haba ng paliwanag na hindi naman tumugon doon sa aking katanungan. Okay, so Simple. Ako kung magtanong, napakasimple. okay. So ganito bro. Iulit nga yung tanong mo muna. Tapos i-ano natin kay Brother Denmark kung meron ka objection. Pakiulit yung tanong mo na, Brother Logero. Nalimutan ko na tuloy. Okay. Okay, so ganito na lang. Next question. Pangalawa na lang. Next Ikaw, question na lang. Tanong. Okay, next question na lang, bro Logero. Hindi, siya ang magtatanong. Tapos na akong magtanong eh. Sa dito. Oo. Sige, bro. Okay. Ngayon, ito tanong ko. Ang sabi mo kanina, ang bayan ng Diyos ay hindi tumutukoy sa Seventh-day Adventist. Kung hindi tumutukoy sa Seventh-day Adventist ang bayan ng Diyos, ano pala ang kinatutuparan pagka sinabing bayan ng Diyos? Kung hindi Seventh-day Adventist, ano ang kinatutuparan ng bayan ng Diyos? Point of order again. Dahil ang aking pinatunayan ay pagsalungat. Alin doon sa aking mga pagsalungat ang mali? Yun ang sasagutin mo. Okay, sa dito, bro, si ano muna yung magtatanong ba, si Denmark? Wag mo muna siyang balikan ng tanong ba. So kung hindi mo naman masagot ng direkta ang tanong, pwede ka namang magpaliwanag bakit. Pero sa ngayon, at magtatanong muna si Denmark tapos sasagot ka lang, Brother Logerom, no? So pakiulit nga yung tanong, Brother Denmark. Paano yung tanong mo, bro? Ang sabi niya kasi sa kanyang pagtutol, hindi daw Seventh-day Adventist ang bayan ng Diyos. Hindi niya matanggap yun eh. Hindi daw Seventh-day Adventist. Ngayon, kung hindi Seventh-day Adventist, alin sa mga grupo ngayon ang bayan ng Diyos? Ang dami. May MCGI, may Iglesia ni Cristo, may Baptist, may Roman Catholic, may Pentecostal. Alin sa mga ngayong grupo ng Kristyanismo ang bayan ng Diyos? Ayan, bro. Wala akong tinutukoy na anumang grupo. Wala daw. Ang aking tutulan ay hindi mo napatunayan na Seven Adventist ang tinutukoy na bayan ng Diyos. So ikaw magtatanong dahil tapos na ako.
Ay, Sige, wala pa. magtanong. Tinutulang ko ang iyong paniniwala na ang mga nakasulat na hula, halimbawa ang hula ni Ezekiel, tinukoy ba sa hula na pagdating ng panahon ay may lalabas na magre-restore, magpapanumbalik ng nawasak na buwal upang ito ang matawag na bayan ng Diyos? Yes. Meron sa Ezekiel chapter 9, no? Yung slaughtering. Yan po ay natutupad sa Seventh-day Adventist. Next question. Okay. Ako pala magtatanong. Okay. So, ito ang susunod kong tanong, no? Sabi mo kasi, ang pagtutol mo, hindi Seventh-day Adventist ang bayan ng Diyos at sinasabi mo patuloy kanina na hindi ko napatunayan sa iyo. Okay. Ngayon, tinatanggap mo ba na wala tayong mababasa sa Biblia, letra por letra, na Catholic, na Adventist, na MCGI, INC, at iba pa mga grupo, wala tayong mababasa kahit anong grupo dito sa Biblia? Tinatanggap mo ba yun? Tinatanggap ko. At wala naman akong itinatayo na anumang sekta ng paniniwala na ito ang bayan ng Diyos. Okay, sige. Hindi ko na magtatanong dahil tapos na ako, no? Ay, ako nga pala. Mm-hmm. Bigyan mo lamang ako ng isang patibay na ang katuparan ng hula ni Ezekiel ay naganap, naging katuparan sa isang babae na ang pangalan ay Ellen G. White. Okay. Babasahin natin na, ito, babasahin natin. Diyan po sa Apokalipsis 12, may babae po diyan. At yung babae pong yan, basahin natin, no? Apokalipsis 12:17. Nagalit ang dragon sa babae. Yan na? Nagalit ang dragon sa babae at siya'y kanyang hinabol upang digmain ang labi ng kanyang binhi, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Ayan na. Nabigay na natin yung talata. Ayan, Apokalipsis 12, talata 17. Hindi ko tinututulan yan sapagkat nakasulat. Ang tinututulan ko ay ang maling paniniwala na binasa mo sa Apokalipsis sapagkat yan ay hindi pa natutupad. Samantalang kung si Ellen G. White nga ang naging katuparan, naganap na yun. Okay, ito ang tanong ko naman. Ito naman tanong ko. Kakasabi mo lang, hindi pa natutupad yung Apokalipsis 12. Sino ang nagsabi sa'yo na hindi pa natutupad ang propesiya sa Revelation 12? Sino? Si Apostol Juan, sapagkat siya ang makapagpapaliwanag ng katuparan. Sapagkat sa kanya ibinigay ang hula. Napakasimple. Di ako naman ngayon ang magtatanong. Tinatanggap mo ba o hindi
ang sinabi ni Juan na binasa mo kanina, na yun ay hindi tumutukoy kay Ellen G. White sa kadahilanang ang apokalipsis ay isang kaganapan na darating sa future time. Yung kay Ellen G. White, tanggapin natin siya katuparan, nakaraan na, natupad na. Magkakasalungatan ngayon ang iyong paniniwala at sa inihula na ibinigay kay Apostol Juan. Okay, sagot. Ito sagot, hindi ko po tinatanggap. Bakit? Kasi ang sabi po dito ni Juan, yung babae ay magtatago sa loob ng 1,260 na araw. Ang 1,260 na araw na pagtatago ng babae sa ilang, yan po ay dalawa po ang kanyang pinatutungkulan. Yan po ay sa Europa o di naman kaya ay sa Amerika. No? So itong babaeng ito ay nagtago sa ilang sa loob ng 1,260 days na ang umpisa ay nagsimula noong 538 AD noong persecution ng Papa sa Roma sa mga Kristiyano at nagtapos ng 1798 sa panahon kung kailan napalayas ni Napoleon Bonaparte ang Papa bilang civil leader. Next question. Ang binanggit ko bilang sagot, siya ba magtatanong? Ilang tanong na ba na tatapos namin? Na lang, ayan, pagbutihan natin, kapatid. Okay. Okay. Unang tanong. Okay. Ito tanong ko. Okay, ito tanong ko, no? Yun bang Panginoong Kristo at yung mga alagad na tinuturing na bayan ng Diyos sa bagong tipan, sila ba ay nangingilin ng Sabat? Yes or no? Yes, sapagkat sila mga Hudyo. Okay. Tanong, yung mga binanggit mong historical event, nangyari na ba o hindi pa? Gaya po ng sinabi ko, nangyari na. Kasi po ang Inquisition ng Roman Catholic, no, ay 538. Yan yung pagsulpot ng Papa sa Roma, yung kanyang paglakas sa kapangyarihan bilang hari ng imperyo at leader ng natalikod na iglesia, at natapos noong 1798 at pagkatapos noon inirestore ng Panginoon ng kanyang bayan noong 1844. Next question. Talaga nasanay ako. Okay. Nasanay ako. Okay. Ito, sunod yung tanong. Kung ang bayan ng Diyos, sabi nga natin yung Panginoong Kristo at mga alagad ay nangilin ng Sabat, no? So sabi mo yung kanina, ina-agreehan mo na sila nangilin ng Sabat. So therefore, yung hindi kasali sa kanila noon, hindi nangingilin ng Sabat. Tama? Tama o mali? Tama. Yun. Okay. No, di ako naman na magtatanong. Last question. Dahil sa iyong paniniwala na itong naganap sa Apokalipsis ayon sa iyong interpretation at hindi kay Apostol Juan na pinagkalooban ng hulang ito, bakit mo nasabing naganap na ito? Ito ba ang sinabi ni Apostol Juan o hindi?
Yes, ito ang interpretation ni Apostol Juan, no? Sapagkat sabi nga natin dito sa Apokalipsis 12, ang babae ay nagtago sa ilang, no? Kapag kaumpisahan po natin yung Apokalipsis 10, no? Ang Apokalipsis 10, no, ito po yung paghuhula na mag-uli. No, after nung sabi diyan, no, kinain yung isang parang pulot at naging matamis sa kanyang bibig at nung kalaunan ay pumait at sabi, manghula ka na mag-ulit. No? At ito ay naganap noong 1844. No? Pagkatapos na magkaroon ng pagkakamali ni William Miller, ay diyan po pumasok ang interpretation ni Ellen White sa mga nangyari. Sa panahon ng Revelation 11, ito yung dalawang saksi. Ito yung Old and New Testament na pinatay ng Roman Catholic noong panahon ng Dark Ages, kung saan pinagbawalan ng mga tao na magbasa ng Biblia at ipinasunog ang mga ito. At ito po ay muling nabuhay after 1798 na magkaroon ng kalayaan ng Europa mula sa kapapahan o sa Papal States dahil kay Napoleon Bonaparte. So ang tao ay nagkaroon ng karapatan na mangaral, maglimbag at magbasa ng Biblia. Okay mga kapatid, so dyan lang muna nag-end yung ating tanungan muna. So balik tayo sa rebuttal presentation, 7 minutes ito. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Aldrin Calosa. Sabi niya, saan mababasa sa Biblia kapatid na ang Sabat ay para sa Israel lang? Shoutout naman kay Edwin Garbida. Lolo, ang ganda po ng sagot sa tanong mo. Shoutout din kay Farhana Guro. Denmark, kung ang Sabat kasama kayo, dapat hindi kayo nagtatrabaho ng Sabado. Dapat papatayin ang magtatrabaho. Shoutout din kay James Antola ng Islam. Masyado na naman nag-a-assume si Denmark. Sabat is for Israel only. Sabi naman ni Rioel Celebran ng SDA, ano ba ito bro Denmark? Parang nasa home of age person ka, kausap mo ngayon. At shoutout din kay Kenneth Bundia. Tama bro, ang galing nila mag-twist ng Bible. Shoutout din kay Romel Tunay Baklas ng Baptist. Pulbos yan sa akin ang SDA. At Jim Bungalos, ang aga umiiyak ni Rioel. Big Boy Salinas, wala kang matutunan. Manood na lang kayo sa UNTV. Itanong mo kay Soriano. Shoutout kay Duming Guero, naunsa naman na si Lolo, nagpahayag na naman na siya. Lo, undang na diha. So mga kapatid, nandito din si Pastor Balerha. Pati ba naman kumpadre Roger, pinatulan mo Denmark? Shoutout din kay Arcel Ryan. God bless po Denmark. Magandang gabi Russia Vista at mga kapatid at tagapanood. So, dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Mauna dito si Denmark. 7 minutes ulit ito bro. At proceed ka bro. Okay. Naka-mute ba ako? Dinig ba ako? Dinig. Okay. So, simulan natin. No? Hindi po ata naiintindihan ng propeta ang kanyang topic na ibinigay. Ang sabi kasi, ang hindi nanginginin ng Sabat ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi po ako naparito upang patunayan sa inyo na ang Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia. Ngayon, kung ang inyong pong pagtatanong ay lulundo sa pagpapatunay na ang Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia mula sa propesiya ng Biblia, maaari iyon ang ating magiging susunod na pag-uusap. Pero ang ating pinag-uusapan, gaya po ng inyong hiniling, patutunayan ko na ang hindi nangingilin ng araw ng Sabat ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. No? Ngayon po, una, doon po sa ating tanungan, sa Ezekiel 20, ang talata ay 12, ang sabi po ninyo, agree kayo na ang Sabat ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Sa madaling salita, no, umaagree kayo na ang bayan ng Diyos ay may pagkakakilanlan. Ito ay ang nangingilin ng Sabat. Doon pa lamang po sa tanong na yon, tapos na ang debate.
sapagkat yun po ang ating paksa eh. At lalo pa po itong napatibay nung sinagot niyo po ako. Ang sabi natin, no, ang Panginoong Kristo at ang mga apostol na unang bayan ng Diyos ay nangingili ng Sabat. Kayo po ay agree doon. At sabi nyo, ang hindi kasali sa kanila, no, bilang bayan ng Diyos, ay hindi nangingili din ng Sabat. Agree kayo doon. Sa madaling salita, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang bayan ng Diyos ay nangingili ng Sabat at ang hindi kasama dito ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Kayo po ang sumagot niyan. Dito po, siguro, hindi man marapat na ako'y magbigay ng konklusyon. Pero yung sinasabi niyong hindi ko napatunayan, ang hindi ko kasi pinatutunayan dito, yung pagiging tunay na iglesia ng Seventh-day Adventists. Dahil hindi po yan ang topic. Pero yung ating paksa, napatunayan ko po yan. No? Ngayon, sa aking ikalawang pagtayo, kung hindi ang bayan ng Diyos ang Seventh-day Adventist, wala ka namang maibigay. Sa madaling salita, mananatili ako na maniniwala na ang Seventh-day Adventist ang bayan ng Diyos. Ayon sa hula ng Biblia, sa Daniel chapter 8 verse 14, na ang templo ay i-restore after 2,300 days. Sa panahon ni Ezra at ni Jeremias, na nagsimula noong 457 BC, sa utos ng hari, no, ni Artaxerxes, na ipatayo ang templo. At ang templo tinutukoy ay ang church. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, sabi ng mga Pariseo sa kanya, bakit mo naman itutumba ang templo sa loob lamang ng 3 araw? Sa madaling salita, physical na church ang kanyang tinutukoy. No? So, hindi po ito spiritual. No? Bagaman ang church din ay spiritual, no, sabi nga natin, ang Seventh-day Adventist ay spiritual Israel. Kaya nga tayo ay hinulang lilitaw after ng persecution. 1,260 days sa Apokalipsis, at ito ay hindi matututulan ng propeta na si Jerome. No? Sa 1,260 days, na nagsimula noong 538 AD, noong iluklok ni Justinian the First, ang Papa sa Roma, na ito ay mamahala sa imperyo ng Roma at siya ay mamahala bilang leader ng natalikod na iglesia. Ang Roman Catholic ay nakikita na continuation ng natalikod ng iglesia bilang natalikod at harlot diyan po sa Revelation 13 and Revelation 17. No? Yan. So meron pong timeline yan, mga kapatid. Ngayon, ako po ay hindi magpapatunay ng Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia. Yan po ay panilip lamang upang ating maidepensa, may pagtanggol ang sinasabi ni Lord Jerome. No? So ang Roman Catholic, ang pinakamalaking sulpot, ang Seventh-day Adventist, no? Kung ang Roman Catholic sumulpot dahil sa propesya ng Revelation 13, ang Adventist naman ay tinatanggap din nating sulpot sa propesya ng Revelation 12. No? So walang pagtatalo diyan. Kung sasabihin mong sumulpot lang, okay, no problem. Walang problema. Base po sa propesya ng Revelation 12. No? So sa pag-aaral ng ecclesiastical, so ecclesiology, no? So again, hindi po natitibag na ang bayan ng Diyos mula pa Old Testament, no, yung iglesia sa ilang nangingilin ng Sabat, Exodo 20, 8-11, ang bagong bayan ng Diyos sa bagong tipan, nangingilin pa rin ng Sabat. Kaya hindi po maaari na yung magpapatuloy, Sunday keeper na. Hindi po pwede. No? So katulad po, sino po ang nagbago
ng araw ng Sabat, base sa Daniel chapter 7 verse 25, yan po ay ang Papa sa Roma na si Pope Sylvester I. Siya po ang nagbago ng araw ng Sabat. No? Ayan. Ngayon, meron po tayong patutuo diyan, no? Dito sa kanilang katisismo. Bagaman yan ay hindi natin paksa, no? Ay binibigyan pa rin natin po ng emphasis yan. Na dito sa kanilang katisismo, no? Ang sabi diyan, ang Sabat ay Saturday at ang pagpapalit ng Sunday authority nila. Okay, so dako tayo sa rebuttal ni Lord Jerome din. 7 minutes ito, bro. Your time start now. Okay. Hanggang sa huli, hindi pa rin napatunayan ng aking katunggali na ang bayan ng Diyos ay tumutukoy sa Seventh-day Adventist. Maliwanag na sinabi ni Yahweh na ang Israel ay aking bayan. And my glory I will not give to any country or nations. Bakit aangkinin naman ngayon ng other nation na labas sa bansang pinili ng Diyos na tinawag niyang aking bayan? Hindi napatunayan ng Seventh-day Adventist ang tinutukoy ni Yahweh na sa pagdating ng araw ay magkakaroon ng spiritual Israel. Walang katuruan si Apostol Pablo na isa sa mga Hudyo na kinasangkapan ng Diyos na ang iglesia ay bayan ng Diyos. Iba ang definition ng church o iglesia sa bayan ng Diyos. Ang nakapagtataka, ang pinatutunayan ng aking katunggali ay ang pagkakamali ng iba na mga sekta ng pananampalataya. Mahilig siyang magbanggit ng sekta, samantalang ako, wala namang itinataas na anumang iglesia. Hanggang ngayon ay aking pa rin patutunayan na talagang walang napatunayan. Ang Apokalipsis, binigyan niya ng sariling interpretation. Samantalang si Juan na pinagkalooban ng hula ay hindi pa nagpapahayag ng kanyang kapaliwanagan tungkol sa nakasulat sa Apokalipsis. Kaya ang tinututulan ko talaga ay ang maling paniniwala at hindi kung ano ang nakasulat. Ngayon, i-share ko sa iyo, kapatid, upang maging tama ang ating pagkaunawa sa Biblia. 5 katanungan ang dapat ay maging gabay ng sino mang nag-aaral ng Biblia. Unang katanungan, sino ang nagsasalita o sumulat? Pangalawa, kanino sinulat o sinalita? Pangatlo, ano ang sinalita o sinulat? Pang-apat, bakit sinulat o sinalita? At pang-5, anong panahon ito sinulat at sinalita? Ang Apokalipsis
ay panghinaharap pa. Ang katuparan ni Ellen G. White batay sa paniniwala ng Sabadista ay sa panahon ni Ellen G. White nakaraan na. Ang kay Apostol Juan na pinagkalooban ng mga magaganap sa Apokalipsis ay panghinaharap pa. Kaya ang maling interpretation, yan ang aking tinututulan. Dalawang katanungan ang dapat pa rin maging gabay natin sa pag-unawa ng kasulatan. Una, ang bagay bang nabasa natin sa banal na kasulatan, ito ay umaangkop na pangkalahatan. Sino mang tao, anumang panahon, umaangkop ba ang nakasulat? O ito ay may taging kinauukulan upang maging tama ang pag-aangkop ng isang nakasulat? Kaya mga kababayan, mga kaibigan, si Propeta Jerome, ang propeta ko o ang pagiging propeta ko ay hindi propeta ng Diyos, kung hindi propeta ng nakasulat na sinalita ng Diyos. Ang propeta sa panahon ni Apostol Pablo ay tagapagpahayag tulad ng sinasabi sa loob ng iglesia ay mayroong apostol, ebanghelista, guro, propeta, at pastor. Iba ang pagiging propeta ko kaysa nakalipas na panahon, dahil ako ay tagapagpaliwanag ng salita na nakasulat na, hindi yung ipapahayag pa lamang ng Diyos. Tapos na, kumpleto na ang Bible. Walang nalalabi sa atin kundi pag-aralan, unawain, i-apply ang scientific Bible analysis, the 5-question rule, and the 2 application. Pag wala kang guide at panay na tandya, wala. It Okay. will Time na. Okay. Okay, so dako tayo sa second cross-examination, 20 question total pa din to, salitan. Mauna again si Brother Denmar. Bro, sa pagtatanong bro. Nakamute ka bro Denmar ha. Ay nakamute pala. Okay. Ito ang una kong tanong. Nawala bro, yung audio bro. Nawala yung audio mo bro. Then. Okay. Ayan, okay na? Yes bro. Okay. So alam mo ba yung aral na futurism ay inimbento lamang ni Jesuit Francisco Rivera noong 15th century? Alam mo ba yan? Yes or no? No. Tanong. Ano kinalaman nung sinasabi mong Jesuits sa hula na ibinigay ng Diyos kay Apostol Juan? Siya na pinagkalooban ng hula, siya rin ang makapagpapaliwanag at hindi ang sinuman. Tanong. Ano po ang kinalaman nito? Ang mga Jesuit po, simula nang itayo ni Ignacio. Kapatid, tapos na yung tanong mo eh. Ako naman ang magtatanong. Sumasagot po ako sa tanong ninyo. Hindi. Sabi niyo,
Wait lang, wait Oo. lang. Ba Sumagot ako sa tanong mo bilang tanong. Pero kung gusto mong sagutin yun, mamaya pagkatapos ng tanong ko. okay, again, Wala pa ba yung tanong? ganito kasi, Brother Lo Jerome, yung sagot nga natin, bro, hindi dapat patanong siya, bro, ba? So, gawin mo siya sa time mo na magtatanong ka lang, parang ganun. Declarative, Oo. hindi. Okay. Oo. So, ganito, balikan natin yung tanong muna ni Brother Denmar. Bro, ano nga yung tanong mo ulit, bro? Ulitin ko yung tanong. Hindi, alam mo ba na yung futurism interpretation ng Revelation ay inimbento ng isang Jesuitang pari na si Francisco Rivera noong 15th century? Alam mo ba yan? Yes or no? Alam mo ba daw? No. Ako naman ang magtatanong. Kung sino ang pinagkalooban ng hula, siya rin ang makapagpapaliwanag noon. Kaya't walang kinalaman ang sino mang tao. Sangayon ka ba doon? Ang sagot ko ay yes and no. Yes, ang Biblia, it can interpret itself. Yan ay sola scriptura. Pero, no, dahil hindi tayo solo scriptura. Iba po yung sola at solo scriptura. Ngayon, may dalawa po kasing ginawang counter-reformation ang Jesuit. Una, ang preterist na tapos na mangyari ang lahat ng mga bagay sa Revelation, at ang futurism na yan po ay inimbento ni Jesuit Rivera. No? Yung preterist ay inimbento ni Alcazar at itong futurism ay inimbento naman ni Francisco Rivera as a counter-reformation ng mga Jesuit. Okay, next. Okay. Tanong ko, sa madaling salita, inaamin mo talaga sa amin na yung school of thought ng preterism, historicism, at futurism ay hindi mo alam kung sino at saan nag-originate ang mga school of thought na yan base sa iyong pagpapatotoo na sabi mo ikaw ay dumaan ng theology. So hindi mo alam kung saan at kanino nag-originate yan? Yes or no? Hindi ko alam dahil hindi kumakapit ito, tumutukoy sa nais mong patunayan. Tanong ko saan man sa iyo. Ako ang magtatanong, hindi ba? Hindi ba ako ang magtatanong? Ano ang kaugnayan ng mga binabanggit mong itong kaalaman mo sa nais mong patunayan na ang bayan ng Diyos ay tumutugon sa Seventh-day Adventist? Okay, sagot. Ito yung aking pagtutol sa iyo na sabihin mo na ang Revelation ay hindi pa natutupad. Ang ganitong paniniwala ay galing sa Jesuit. No? Ngayon, sabi mo kanina, si Apostol Juan ang magpapaliwanag. So mamaya, after ito tanong ko, tatanong kita tungkol dyan sa iyong pahayag. No? So ang sagot ko sa iyo, ulitin ko para maging malinaw sa iyo, Prophet Lo Jerome, no? Ang kinalaman po nito ng aking sinasabi ay upang i-inform ka na yung sinasabi mong sa future pa magaganap, yan ay aral ng Jesuit. So ito po ang tanong ko, Propeta, no? Ako, Ang tanong ko, sino ba Denmar naman magtatanong na sumagot na. siya? Okay. Yun na yung sagot. ang Sige, tanong bro. ko po, okay. Ang tanong ko po sa inyo, no?
Saan natin mababasa sa aklat ng Revelation chapter 12 na sa future pa ito magaganap? Saan po yung mababasa? Kasi sabi ninyo, kayo ay propeta ng nasusulat na salita ng Diyos. Ang madaling salita, may maibibigay kayo sa akin na talata na mababasa natin na sa future pa ito magaganap. Walang mababasa. Bro Lojan. Ako naman, mayroon ka bang mababasa sa propesya ni Juan na ito'y naganap na kaya naipaliwanag na ni Propeta Juan? Mayroon ka bang mababasa? Ito po sagot, meron. Yan lang po sagot ko, meron. May mababasa. Okay, 6 question to sa'yo, bro. Then, Pwede. Oh, sige. Okay. Ikaw Ito pa. tanong ko. Ito tanong ko. Kung inaamin mo na walang mababasa na sa future pa ito magaganap, sabi mo kasi wala kang talatang mababasa sa Revelation 12 na sa future pa ito magaganap. Ipapakonfirm ko ulit sa iyo. Dahil ikaw ay propeta, kailangan i-confirm mo ito. Wala kang... Kasi pinasasama mo na naman ng Darwin na magandang usapan eh. Huwag kang sarkastiko. Kung may tanong ka, magtanong wait ka. lang. Okay. Remission, Director. Pwede Okay. kitang palakasin eh. Alam mo ba? Okay. Sige. Remission, Mr. Hindi ganyan. Sige. Ako, napakagalang kong magtanong, hindi sarkastiko, hindi mapanuya, pero ikaw. Okay. So ganito, ipa-rephrase na lang, bro, Denmar. Sige, bro. Ito tanong ko. Ipapakonfirm ko po sa inyo. Talaga bang walang mababasang talata sa Revelation chapter 12 na sa future pa ito magaganap? Talaga bang wala tayong mababasa? Tama ba o mali? Kung may nakasulat, tama. No, di ako Okay, naman. ikaw naman, bro. Okay. 7 question to. Pakibasa ang sinasabi mong naganap na. Doon sa Okay. chapter and verse na ibigay mo. Okay, babasahin ko po. Ito po sabi. Talatang 5. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na magpapastol na may pamanong bakal sa lahat ng bansa. No? Ngunit ang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Ito po ay katuparan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Siya ay ipinanganak ng isang birhen na si Birheng Maria at sabi dito, dinala siya sa trono ng Diyos. Jehovah, si Kristo, ay ngayon nasa luklukan, nasa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? So ito po, natupad na ito. Particular ito sa Revelation chapter 12 verse 5. At yan po ay pinatutunayan natin natupad na. Kaya sinasabi nyo sa future, abay malabo po yan dito. Okay, bro, Denmar, ikaw naman magtanong, bro. Okay. Last 3 Susunod ko question tanong. mo to, bro. Okay. Susunod ko tanong. Okay. Dito sa Revelation 12 pa rin tayo. May mababasa ba dyan? Dito kasi sa Revelation 12 verse 17, no, yung aking binasa kanina. May mababasa ba dyan na yung bayan ng Diyos sumusunod sa utos ng Diyos? Mayroon ba tayong mababasa? Meron o wala? Ayon sa iyong sinabi kanina at paliwanag, tanggap ko yun. Meron.
Bro, Roger, ikaw naman bro. Okay. Yung hula na katuparan, walang kaugnayan sa gusto mong patunayan. Tungkol sa hula iyon sa katuparan ni Hesukristo at hindi ang pag-restore ng sinasabi mo na sinimulan ni Ellen G. White. Totoo o hindi? Tanong. Hindi. Dahil ang buong Revelation chapter 10, Revelation 11, Revelation 12, Revelation 14, yan po ay kasaysayan ng Seventh-day Adventist. No? At ito pa nga ay devotional namin. No? Ito, yung aming church history, naka-devotional dito sa aming devotional book. Baka ating malimutan, lest we forget. Nandito ho yan, yung aming kasaysayan bilang iglesia. So, yan po ay nakabatay sa Revelation 10, Revelation 11, Revelation 12, and Revelation 14. Kami po ang kinatutuparan ng mga kabanatang yan ng Biblia. Last two questions. Ako magtatanong. Ang sabi mo, naniniwala ka doon sa ang bayan ng Diyos ay sumusunod sa utos ng Diyos. Naniniwala ka rin ba na ang bayan ng Diyos sumusunod sa 10 utos? Yes or no? Natural. Utos yan ng Diyos kay Moises na dapat sabihin sa bansang Israel. Yes, dapat. Brother Jerome, sa'yo na to. Question. Malayo na tayo sa pinapaksa mo, kapatid. Dapat sana pinatutunayan mo na kayo ang bayan ng Diyos. Maliwanag ang sinabi ng Diyos. Israel is my chosen nation. I will not give my glory to other nation. Tinatanggap mo ba yung sinabi ni Yahweh? Tinatanggap at hindi tinatanggap. Bakit? Una, tinatanggap ko yung nakasulat at hindi ko tinatanggap yung interpretation nyo. Bakit? Sapagkat ibinigay ho ng Diyos doon po sa Gawa 10. No? Paumpisa kay Cornelio sa bayan ng Hintil. Sa bayan ng Hintil, ang kanyang kalwalhatian, no? Ang kanyang kaligtasan ibinigay sa bayan ng Hintil. Kaya nga po ang sabi sa Hebreo 4:9, may natitira pa ngang pamamahingang sabat na ukol sa bayan ng Diyos. Kanino po patungkol yan? Sabi ni Pablo, siya ay apostol ng mga Hintil. Ako po ay Hintil. Ako po ay Hintil sa Espiritu. You know? Gaya po ninyo, kayo din po ay Hintil. Hindi naman po kayo Hudyo. Kayo po ay Hintil sa Espiritu. Gaya din po sa Colossus 2, meron din po doon na Sabat. Ang kausap po ni Pablo ay ang iglesia ng Colossus na mga Hintil. Yan po ang aking sagot. Bueno, pinaghahalo mo ang iglesia. Bro, si Denmar muna magtatanong bro, ha? Tapos, Siya ba? Ano ba? ikaw na bro, last Okay. question mo na to bro then. Last question ko na. Okay. Ito question. Okay, ito question na. Kung nais mo ng mas mahabang panahon ng pagpapaliwanag natin kung papaano ang Seventh-day Adventist ang naging tunay na bayan ng Diyos, ikaw ba
willing kang makipag-aralan ng Biblia at magpa-Bible study sa amin? Ikaw ba'y willing? Yes or no? Oo naman. Willing ako. Eh, dangan nga lang at malayo ka. Malayo rin ako. Welcome ang sino man makipag-aralan sa aming bahay. Kaya, yes na yes. Last question mo then, Brother Lo Jerome. Okay. Paano mo napatunayan na ang Seventh-day Adventist ay bayan ng Diyos? May mababasa ba sa hula o katuparan man ng hula? Meron. At uulitin ko po, kami ay sola scriptura at hindi solo scriptura. Na kapag ka hindi nabasa sa Biblia, ay hindi na totoo. Para bagang sinasabi ninyo, basahin mo nga si Pablo sa Lumang Tipan. Wala pong ganon. Hindi nyo po mahahanap kahit yung Kristo sa Lumang Tipan. So, hindi po kami solo scriptura na kailangan may mababasa. Kami po ay nag-aaral contextually. Sola scriptura. Yun po ang aking sagot. Mayroong mababasa at pwede natin ipaglingkod yun sa inyo online at pwede nyo rin pong ibigay ang inyong address upang ang ating mga evangelist at ating mga pastor ay madalaw kayo at mapangaralan ng salita ng ating Panginoon. So, yun lang, Brother Rasha. Okay, thank you. So, dito tayo sa final conclusion. Mauna si Brother Lo Jerome sa conclusion nito sa nangyaring debate. Final say ninyo dito. Mauna si Brother Lo Jerome dito bilang negative. Bro, 5 minutes. Proceed. Okay, pinatunayan ko ang katotohanan kung bakit ako salungat sa pagsasabi na ang bayan ng Diyos ay ang Seventh-day Adventist. Dahil, una, maliwanag ang sinabi ng Diyos, isa lamang ang kanyang piniling bayan at hindi ibibigay ito sa kanino man bayan. Dalawa ang pinili ng Diyos na bayan. Bayan ng 12 angkan ni Jacob. Una. Pangalawa, ang bayan ng mga hintil na binili ng banal na dugo ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya, ang sabihin natin na iisa ang bayan ng Diyos ay contextually mamamali. Oo, ikaw na rin ang may sabi na hindi mababasa sa Biblia ang letra por letra. Pero ikaw ang nagsimula niyan. Hindi nagmula sa akin. Oo. Ito style ng mga mga debatista. Naniniwala ka ba na tama ang iyong paniniwala? Kung tama ang iyong paniniwala, ano ang basihan na tama ang iyong paniniwala? Yan. Yan ang ganyan ang style mo ako simple lang, malumanay. Oo. Hindi yung sarkastiko. Okay? May natutunan ka sa aking style. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa iyong pakikipagtalakayan sa akin. Kung gusto mo pa ng ibang talakayan, handa ako. Okay.
Dito naman tayo sa final say din ng ating affirmative. Brother Denmar ng SDA, your time start now, bro. 5 minutes. Okay. Narinig natin ang exposition ng propeta kahapon. Siya daw ay nag-theology sa paaralan ng Roman Catholic. Ako din po, ang inyong pong malitalikod ay dating seminarista ng Passionist Seminary ng St. Gemma Galgani Passionist Seminary dyan po sa Camarin, Caloocan. No? At ang inyong pong malitalikod ay nagpatuloy ng pag-aaral sa St. Paul Bible Institute and Seminary. No? Tayo po ay nagpatuloy po dyan sa gabay ng aking tinuturing na ama, si Father Jimerson Manek lang. No? Yan. So, tayo po ay nakapag-aral din ng theology sa Philippine International Institute for Adventist Studies or PIAS ni Dr. Rocky Tulog, aking mentor sa ngayon, mga kapatid. So, nakalulungkot, no? Nag-theology daw siya pero hindi niya alam yung mga school of thought. Point of order. Sarkastika. Ang preterism, Ang time stop mo na, ha? Sarkastika ang nanalita. Bro, Roger, ganito, bro. Gusto ko lang munang ipa-identify sa'yo yung saan ka na-open ng mga salita, bro. Tapos, lagay natin ibalik natin kay Denmar. Bro? Yung pagtawag ba na propeta sa'yo? Yun ba yung ano mo? Hindi. Yung nag-aral daw ako ng theology. Ano yung sinabi mo? Gusto mo nag-aral daw sa Catholic yung ano, theology. Wag ganun. ganito yung siya. Sige, bro, Denmar. Sige, bro. Sige. Nasabi ko, kung nag-aral tayo ng theology o hindi. Okay. Sige, bro, Denmar. Nasa rules Aralan natin. Bro. Wait lang, brother Roger, ha. Naintindihan ko na yung ano mo, concern mo patungkol doon sa ano, ha, kay sinabi ni Den. Bro Den, ikaw, bro. Ang ating pong rules base sa standard Russia guidelines, wala na pong objection during conclusion. Ako ang may ginawang rule. Okay, so Itong time slot na ito, ako nagbayad. Akin ang programa. Kaya may rule. So ganito. Last part naman ito, ganito na lang. Meron na lang 3 minutes and 22 seconds. Ituloy na lang natin yung ano, basta ay tuloy-tuloy lang si Denmar. Yun lang ano, bro, yung nag-aral, bro. Denmar. Proceed ko, bro, ha. Proceed ko, bro. So, yung School of Preterism at Futurism, yan po ay inimbento ni Jesuit Rivera at ni Jesuit Alcazar to counter reformation, no, sa sinasabi ni Martin Luther at ni John Calvin na fathers of the Reformation, na ang Papa sa Roma ang Antikristo ng Biblia. Gaya din ng kanyang ginagawa na dispensation na paghahati sa Israel at sa church at sa body of Christ na sa Hintil, yan po ay aral ng Jesuit. Kaya hindi po nakapagtataka kung siya nga talaga ay nakapag-aral nga doon. No? So, siya po ang nagbigay ng reference niyan. Siya ay nag-aral sa Roman Catholic ng theology. So, alangan, ang Point of order. Please. Kailan ko binanggit sa usapang ito na ako'y nag-aral ng theology sa ilalim ng Roman Catholic? Kailan? Bro, Roger, ganito. Sobra.
Ang Gagalitin mo. sa final conclusion kasi bro, Tusan, alam ko nagde-debate kayo bro ba. So any observation sa kabila, either pa nagsisinungaling si Denmar or nagsasabi ng totoo, is yan yung final say niya doon sa observation niya ba. So hindi paksa Brad eh. Hindi Oo, paksa rito. kaya aral pero o kasama yun sa presentation niya bro ba, sa final say niya. Ang ano lang dito, nasa audience naman yan kung talagang sinabi mo yun or hindi talaga. Pero ako kasi hindi ako pwedeng mag-judge kung sino yung nagsisinungaling sa inyong dalawa ba. So ituloy Kaya na nga lang natin. Oo. Ituloy na lang natin bro kasi final conclusion na ito. Bro Russia. Mm. Sasabihin ko na sa iyo ng tuwiran, hindi ka marunong mag-moderator. Okay. Okay, so ganito bro. Itutuloy na natin yung final conclusion bro. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat kasi yung rules ko yung nasusunod dito ba. Kasi napakaraming problema. Yung rule, Time slot. Ano ba? yung rules, Bumili ng time slot. Kaya akin itong program. So ganito nga bro, yung una kasi bro, sa nabanggit na rules, wala talaga tayong ganun na ruling ba. Yung ano. So in reference yung ano ko naman kay Denmar, nag ano din naman siya patungkol dun sa rules mo na kung anong gusto mo, yun yung susundin ba. So dito sa final conclusion kasi, yun na nga, last say. So alam ko nagde-debate kayo, kaya nga tutol kayong dalawa ba. So either magsinungaling yung isa or hindi. Ganun talaga yung ano dyan, yung pag-debate talaga. Kaya nga kayo nagde-debate kasi nagdi-disagree kayo both side ba. So itutuloy na lang natin to bro. 2 minutes lang naman to. Proceed ka brother Denmar bro. Okay. So sana nauunawaan ng propeta na ang paksa na tinutukoy natin or kanyang inihamon, no, ay patutunayan ko na ang hindi nangingili ng sabat ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Which is napatunayan ko sa mga talata ng Ezekiel 20, talatang 12 hanggang 20, Ezekiel 44, 23 hanggang 24, at Gawa 7:38. Yan pong mga talatang yan ay hindi ho natibag. Bagkos ang ating kausap na propeta ay nag-stick ho doon sa ang Seventh-day Adventist ang pagiging bayan ng Diyos. E di sana, sinabi niya ang kanyang hamon, patunayan natin na ang Seventh-day Adventist ay ang bayan ng Diyos. At kanyang itatayo din naman ay ang Baptist, ang tunay na bayan ng Diyos. O kaya, ang Roman Catholic, ang tunay na bayan ng Diyos. Ayun ang kanyang Hindi ka ba naman tarantado? Kasi, Meron pa ako sinabi na ang Okay. Baptist Time. bayan ng Diyos. Time na. Ayan. So mga kapatid, okay, so mga kapatid, dito tayo sa ating last Ina-out statement. of order mo yan, Brother Russia. Bro. Hindi pa ba yan? Hindi bro, ako bro. Bayan yan. Bro, moderator lang ako bro. Aalis na ako. Yung natitira pang pera, sa iyo na yun. Okay, so ganito bro. Binibigay. Okay, so Pero hindi ko na ako maaanyayahan dito. okay bro. So yun talaga yung nature ng debate bro. Yung usapan. Yun, sa akin sariling programa. Okay, so ganito bro. I-end ko muna yung ating live bro. Tapos mag-usap tayo Sana off cam. ang ating kabaitan.
mong pangit hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagasaan